Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. China, naiinis at inalmahan ang anilay paggamit ng external force ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mga kamakailang pangyayari, ipinaabot ng China ang kanilang hindi kasaya-saya hinggil sa inaakusahang paggamit ng Pilipinas ng external force upang umano'y pagmulan ng tensyon sa South China Sea. Ang rehiyon ay matagal nang pinagmulan ng mga hidwaan sa karagatan sa pagitan ng ilang bansa, at ang anumang pag-escalate nito ay maaaring magdulot ng malalimang implikasyon para sa regional na katiwasayan. Ang mga paratang ng China ay nagdadagdag ng komplikasyon sa isang seryosong sitwasyong geopolitikal. Ang West Philippine Sea na inaangkin ng China bilang South China Sea ay naging sentro ng mga hidwaang teritorial na kinasasangkutan ng China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan, at Brunei. Ang pangunahing issue ay ang magkasalungat na pangangakma sa iba't ibang mga isla, bahura, at karagatan na nagdudulot ng mataas na tensyon sa paglipas ng mga taon. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ay madalas na binabanggit bilang batayan para sa mga teritorial na pananakop, ngunit iba't ibang mga bansa ang may iba't ibang interpretasyon at pagsunod dito. Perspektibo ng China. Ipinahayag ng mga opisyal ng China ang kanilang hindi kasaya-saya hinggil sa kanilang pag-unlad ng labis na puwersang inaakusahan ng Pilipinas na umano'y nagpapalitaw ng tensyon sa South China Sea. Itinatanggi ng Beijing na itong mga aksyon ay sumasalungat sa mga prinsipyo ng soberanya, at lalo pang nagpapalala sa isang komplikadong sitwasyon. Tugon ng Pilipinas. Itinanggi ng Pilipinas ang mga paratang ng China. Sinasabi na ito ay nakakompromiso sa pagpapalaganap ng kapayapaan at katiwasayan sa West Philippine Sea na sa China ay South China Sea sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at diplomatikong usapan. Binigyang diin ng mga opisyal ng Pilipinas ang kahalagahan ng pagsunod sa batas ng pandaigdig, lalo na ang UNCLOS, sa pagsolusyon ng hidwaang pangkaragatan. Itinatanggi ng Pilipinas na ang anumang external force na naroroon ay para sa layuning depensiba at protektahan ang pambansang interes. Internasyonal na pag-aalala. Ang inihaing paggamit ng external force ng Pilipinas sa West Philippine Sea o sa China ay South China Sea ay nagdulot ng pag-aalala sa buong pandaigdig. Iba't ibang bansa at organisasyon ang nanawagan para sa pag-iwas at mapayapang pagsolusyon ng hidwaan upang maiwasan ang anumang pagtaas ng tensyon na maaaring magbunga ng mas malalimang hidwaan sa rehiyon. Ang sitwasyon ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng pakikipag-usap at multilateral na pagsusumikap upang mahanap ang pangmatagalan at makatarunganang solusyon sa mga hidwaang pangkaragatan sa lugar. Ang West Philippine Sea o South China Sea ay isang mahalagang ruta ng karagatan na may malaking kahalagahan sa ekonomiya at seguridad. Ang anumang pag-escalate ng tensyon sa rehiyon ay maaaring magdulot ng malubhang epekto hindi lamang sa mga direktang sangkot na bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang kalakalan at seguridad. Ang pandaigdigang komunidad ay maingat na binabantayan ang mga pangyayari, nananawagan ng pag-iingat at mapayapang pagsolusyon sa hidwaan. Ang mga paratang sa Pilipinas na paggamit ng external force sa West Philippine Sea o South China Sea ay nagdagdag ng isang bagong aspeto ng komplikasyon sa isang masalimuot ng sitwasyon. Habang naglalakbay ang mga sangkot na bansa sa pamamagitan ng mga diplomasyang hamon, ang pandaigdigang komunidad ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mapayapang usapan at pagsunod sa batas ng pandaigdig upang malutas ang matagal ng hidwaang teritorial sa rehiyon. Ang inaasam ay ang maipagtagumpay na solusyon sa pamamagitan ng diplomasya upang matiyak ang katiwasayan at maiwasan ang anumang pag-escalate na maaaring magdulot ng malalimang epekto. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button, at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.